Good morning! Look at this mess. Ayan ang lilinisin ko umagang umaga. Main sila ng watermelon. I wonder what you are doing in a city park riding. Or better yet, you know, I bet you're at home cooking. I wonder what you are wearing. A cable knit sweater you pair with corduroy slacks. Wait, I take that back. You might be more daring. I've been over every detail, every bus of ease. So I know that there will come a day, it could be snowing or I find myself caught in the rain. I look into the crowd, so many faces, but a single one will stand out. Heart skipping a beat, 1, 2, 4, and 3. Then suddenly call me crazy, but I think it might be the one for me. Am I being romantic or just unrealistic? If I believe in destiny and everyday magic, is there a someone for no one, or just no one for someone? Where do we fall? Is it our call? Can fate be outrun? I've been over every detail, every bus of peace. So I know. Hello! Kakatulog lang nung twins. Bumaba ako kasi gusto ko maglinis and mag-ayos ng bahay. Pero sa totoo lang, na-overwhelm na ako. Kung alam niyo yung parang dami kong list of things to do. Yung alam niyo yun, yung bawat part ng bahay kung saan ako tumingin, there's always something to do. Ang daming kailangan kong linisin, kailangan kong ligpitin, kailangan ko i-organize. Tapos ito pa, madaming changes na mangyayari pala. I have news to share. Parang 90% naman na tong sure, no? Kung hindi matuloy, sayang, pero sana matuloy. Kasi makakatipid kami pag matuloy to. Wanted to share here na we will be moving, kaya nakaka-stress dahil maglilipat bahay tayo. Nag-decide kami mag-move kasi meron kami nakita na house. Dito lang din sa neighborhood namin. Mga 3 minutes away lang actually from here. Mas mura siya than this house. So definitely makakatipid kami. Yun yung huge factor. Kaya kami lilipat. Medyo malaki pa rin yung bahay. Actually, itong bahay na rin-rent namin ngayon. 5 bedroom to. Pero 2 bedroom lang yung nagagamit namin. Yung master's bedroom, dahil doon kami lahat natutulog. Tapos yung office ni Peng. Yung iba parang storage na lang. Yung lilipatan namin, 4 bedroom naman siya. Actually, malaki pa din siya. Pero mas maliit siya dito. Pero yun lang kasi yung mga choices around this area. And we need to stay here. Kasi nandito yung school ng boys. And mas makakasave din kami. Especially, diba, may plan kaming umuwi sa Pilipinas. God willing. Another factor, kaya mas gusto ko rin mag-move doon. Kasi yung first floor ng bahay na yon, hardwood floors na siya. So, hindi katulad dito na yung first floor is carpet. Tas sa kitchen, diba, yung parang tiles. Mahirap kasi sa carpet. Kasi pag may visitors ka, or kahit kami lang, madali siyang madumihan. Tas mahirap siya i-maintain. So, yun yung gusto ko doon sa isang bahay and madaling linisin yung floors. Most likely, maglilipat kami ng December 1. Today is November 2. We have a month. And ang plan naman namin is, katulad nung lumipat kami dito from the apartment, nag-hire kami ng movers, diba? Na sila yung magbubuhat lahat ng mga big stuff like bed, couch, and lahat ng mga mabibigat na. Wait lang, may umiiyak ba? Wait, tulog na siya ulit. So anyway, ayun. So, ang plano namin, kukuha kami ng movers para may tumulong sa amin dahil obviously, hindi namin kayang buhatin lahat to. Yun yung mga magiging ganap this month. Magkakaroon tayo ng lipatan and syempre I need to pack a lot of stuff. Iniisip ko palang napapagod na ako.
And ngayon, natulog yung twins. Usually, pag natutulog sila, pagka hindi ako nagva-vlog, nag-e-edit ako. Pag natutulog sila, nag-e-edit ako ng vlog. Pero pag hindi ako nag-e-edit, nagre-relax lang ako. Kasi nga, yun lang din yung time ko magpahinga. Or pag hindi naman ako nagre-relax, doon ako nagluluto ng lunch. So, ganun lang yun. Minsan rinahati ko. Kasi usually, yung nap time nila in the morning, 1 hour lang. So anyway, ngayon, I'm very overwhelmed. Tapos isa pa, di ba magbe-birthday na yung twins? Meron kaming maliit na party dito sa bahay. Parang hindi ko pa masyado simulan yung pag-pack kasi meron pang party sa next week. So parang ang dami kong iniisip. Parang siguro bago ko completely maayos yung pag-pack, kailangan ko muna yun sa party. Which is yung sa party, hindi siya big party, pero nakaka-overwhelm din, di ba? Na parang ang dami kong kailangan isipin, yung mga, alam niyo yun, basta ang hirap. Ang dami mangyayari this month for me. Or ma-overwhelm talaga ako this month. Like ngayon, no? Anyway, kailangan natin kumilos no matter what. Sabi ko, yung mga gamit na hindi na namin masyado ginagamit, naka-store, ayoko nang dalhin sa next house. Itatry ko na siyang ibenta. Pag talagang maganda pa siya, binibenta ko siya sa marketplace ulit. Pero yung mga feeling kong hindi na siya babibili, binibigay ko na lang siya. So, nag-start na ako maglagay doon sa may door namin. Hindi ko pa linalabas ng mga gamit na gusto ko na siyang i-let go. Tapos, kung hindi nila kunin, dadali namin sa Goodwill sa weekend siguro. So, anyway, yun yung goal. Ngayon, hindi ako magluluto ng lunch kasi embutido na lang. Buti marami akong ginawang embutido, diba? Yun na lang yung lunch namin ni Peng. Tapos, magliligpit ako. Yun ba, yung twins. Yung kwarto ng twins pala, magbibigay rin ako ng baby girl clothes na ko. Hindi na nga ako muna magsasalita dito. Sama ko na lang kayo sa mga gagawin ko. Tingnan nyo yung mga bibigay kong damit. Ayan. Tapos, yung iba naman, actually, yung iba na yan, i-donate na natin yan. Mga baby bathtub, ganyan. Di ko pa kasi siya napopost. Yun yung mga binibenta ko kasi yun yung talagang medyo pricey siya. So, tinatry kong ibenta ulit yung Ergo. Anyway, ito, ipopost ko na lang muna dahil sa sobrang dami niyan, kailangan ko na i-let go to. Maliliit na yan sa twins. Bibigay ko na rin yung mga car seat cover. Namin kasi ito nagagamit. So far, yan yung mga bibigay natin. Ito may kukuha na nung bathtub. Ito yung baby girl clothes. May kukuha na din. Tapos yung iba wala pa. Ibibigay ko na rin yung mga baby bottles. Ayan ang dami nito. Tapos ang dami kong maliliit na komotomo. Pamigay na rin natin yan. Mga kinip ko na lang yung mga malalaking komotomo eh. Ayan, marami akong maliliit. Nahihilo na ako, to be honest. Ay, nako. Anyway, buti meron pa ako last batch. Ginawa kong food dati sa twins. Yung may ground meat, pati vegetable, and rice. So, yan na lang ang lunch nila. Tapos, gagawa ako ngayon. Nakita ko lang to sa, sa Instagram. Gagawa tayo ng baked apple with cinnamon para sa babies din. Tinanggal ko lang yung laman sa oven kasi ang dami. Anyway, bumili ako ng apples sa Target, tapos ipipil ko lang siya. Anyway, nakuha na yung baby clothes. Tapos, nag-post din kasi ako na kailangan ko ng moving boxes since, yun nga, mag-move kami, magsa-start ako maglagay ng gamit sa mga boxes per room. Tapos, yung kumuha na mommy ng mga baby clothes, nagbigay din siya ng boxes. So, parang pinalitan niya lang. Ayan, nandyan sa door yung boxes. So, anyway, naku po, alam nyo ba kanina, niisip ko palang, walang biro siguro dahil hindi rin ako kumakain pa. Nahihilo ako. Hindi ko alam kung dahil sa gutom, kung dahil ba sa stress. Feeling ko rin stress kasi nasa stress talaga ako. Mukha lang hindi halata kasi hindi ko masyado siya napapakita or hindi ako palasigaw. Pero nasa stress na talaga ako. Anyway, wait lang. Ito pa, nasa stress lalo ako pagka yung mga baby.
paglinapag ko dyan sa playpen, iyak ng iyak. Parang feeling ko wala akong magawa kasi kailangan ko lang to stay there with them. Kasi umiiyak sila. So, it's very stressful. Pero kaya ko yan. Kaya natin yan. Konti, ano lang naman ang solution dyan eh. Kailangan strategy. Kailangan kalmahan mo yung sarili. Pero minsan kahit kinakalmahan ko talagang just thinking about it. Anyway, first time kong gagawin tong baked apple. Tingnan natin kung magustuhan ng twins. Kasi lagi na lang silang parang kanina kinain nilang fruits is watermelon. So, gawin natin to. Ano lang siya, 3 ingredients lang. Apple, butter, and cinnamon lang. Alam niyo, sobrang bango niya. Para siyang alam niyo yung mga scented candle. Mamaya, hindi pa pala 380 yung oven namin. Anyway, grabe. Buti na lang meron ako nakitang last batch nitong pagkain kasi isa pa yan rin yung problema ko. Kung ano yung papakain ko sa twins. Ay nako, life. Maka-overwhelm. Malaki talagang tulong din yung pag gumagawa ako ng baby food, tas madami na, linalagay ko sa freezer yung iba. Sobrang laking tulong niya, lalo na sa mga days na ganito, yung tinatamad ka kumilos. Hindi ako tinatamad ngayon, pero talagang overwhelmed ako. Parang ang dami kong kailangan gawin, na parang feeling ko hindi ako kumikilos enough. Anyway, hanggang dinner na siguro nila to. Half lunch, half dinner. Anyway, yung apple and cinnamon, you can try that kung may babies kayo kasi, healthy siya, diba? Apple lang talaga. Ano to? Okay. Ito mainit na to. Pakain muna ako ng twins. Tapos, ayan, bake na natin yung apple. Mga 25 minutes lang to. Ayan, 25 minutes lang yan sa oven. Timer naman siya. Yung apple, lumambot na siya. Pwede na siya sa kanila. Madali na nila itong mababite. Bango, no? Yummy na. Yummy! Pinalamig ko muna eh. You like it, Leah? How about you? You like it? Yummy! Gusto ni Amelia yata. Oh. Okay, nakain-kain niya. Yum yum. How about you, Anaya? Eat it. Yummy. Go. Amelia, kumakain siya. Ayaw niyang kagatin. Yummy. Yummy. Ayan na yung mga boxes. Kailangan ko siyang iakyat sa bawat room para magsa-start lang ako maglagay ng mga gamit. Ayan. Buti may nagbigay na ng mga big boxes. Ikaw lang ang iniisip ko. Yung kaligtasan mo. Ako naka-vlog kanina kasi nanood kami ng Linlang. Lumabas na yung episode 10 and 11. Tapos pinanood ko, grabe, totoo pala yung mga balita na nakakaiba. Grabe, no? Napanood yun na yung 10 and 11.
Excited na ako mag-ending yung Put in baby powder. powder. Excited na ako mag-ending kasi I'm smooth. kasi binasa ko sa Google hanggang episode 14 lang Daddy, put it. yung linlang. No, wag mo ubusin. Yeah, Sa twins yan eh. Babe, gawa mo yung Finally, tulog na rin yung twins. Hindi ako nagluto ngayon for dinner, kaya bumili kami. Bumili kami for them ng pagkain. Panda Express sila ngayong dinner. Tapos, na 8:30 na eh. Ay, kanina pala yung mga pinamigay ko. Majority ng mga baby stuff, nakuha na. So, yun yung okay dito, madali magbigay. Although, marami akong pants, maternity jeans na, in shorts, na hindi nakuha. Kasi siguro yung size, di ba malalaki yung tao dito. Size small kasi yung mga jeans ko na pangbuntis. Maraming, hindi na pick up yun. Siguro, idodonate ko na lang sa Goodwill. Sayang nga, kasi magaganda siya, actually. Kaso, hindi na naman ako magbubuntis. Ayoko na magbuntis. Hindi na siya magagamit. Kaya ibibigay ko na, i-let go ko na siya. Kuya, pause that. Mag-ayos ka na ng snacks. Matutulog na rin kami in a while eh. Watching Spider-Man. Wait lang, are you excited to move? I'm talking to you. Yeah, yes or no? Super Do you excited. Why? Do you like the new house? Yeah, is there gonna be the tent? The Uy, tent. baka matapos Is yan. is there the one that's gonna be the little tent so we can go in there? Anong tent? The May, tent. ayun ba yung may tent raw, babe? Ewan ko dito. The kid tent. Remember upstairs? Ah, yeah, yun sa loob ng master's bedroom, yung may parang maliit na, Am I may gonna- maliit na Are closet we pa. getting that? Hindi yun. Di ba yun Sabi yun? yata nilang tent, yung model house. No, the that's model a- house. Iba yun, that's a different one. Yeah, it's a different No, one. no, this is the one that you can play in the back. Oh yay! There's Wait, no is grass. This, There's no is grass. this the one that is? Can we play soccer there? Yeah. Ay, tatanong ko pala na rin dito sa channel ko. Kasi, naalala niyo yung bahay na binili namin. Selling pa lang din siya at that time. You've been here ng 5 years ago. Familiar ka dun sa house namin na yun. So, anyway, may mabilis na kwento lang din pala ako dyan. Kasi, nakakatuwa rin si Lord. Kasi nung binili namin yun, actually, hindi namin siya binili ng upfront kasi hulug-hulugan lang talaga yun. And, nung time na yun, looking forward kami, na dun kami titira. Tapos, ewan ko ba't hawak ko yung camera, yung tripod kasi naiwan ko sa taas. Nung time na pumunta na kami dito, akala namin 1 year lang kami. Hanggat yun na nga, tumagal kami dahil nag-pandemic, nagkaroon na ng mga opportunities sa work shipping. So, tumagal na kami dito. Tapos, na-turnover na finally yung bahay after the pandemic. Hindi naman na kami na makatira doon kasi nandito pa nga kami, di ba? So, ang nangyari ngayon, pinaparent namin yung house. 2021 na turnover. Basta yun, na-turnover daw siya kasi hindi ako magaling sa dates eh. 2021. Tapos, ngayon naman, dahil ngayon nandito pa kami sa States, ang nangyari, pinarent muna namin siya. So, may nag-rent ng 1 year. Alam ko na vlog ko yun, visit namin yung house, diba, na chinek namin kasi hindi pa nga namin siya nakikita na na-turnover na siya. Oo, diba, ng phone ko. Pero hindi ko blinag sa loob kasi nakakahiya dun sa tenant. Ngayon, kakatapos lang nila ng 1 year lease. Hindi na sila magko-continue kasi malayo daw yung work, nahirapan sila sa biyahe. So anyway, since nandito pa pala kami sa state, parent muna namin siya. So if meron sa inyong interested na i-rent yun, DM nyo na lang ako sa Instagram kasi yun, pinaparent namin yung house na yun. I think by December, pwede na ulit siyang i-rent. Sa QC area siya, sa tabi ng, malapit siya sa Philinvest. Tapos, yun, part of the kwento, since yun nga, akala namin, yun yung matitirhan namin na bahay. Invest naman kami sa isang lot sa New Valley naman. Doon na pala namin gagawin yung forever house. So, New Valley lot lang naman yung binili namin. Yun naman yung gagawin namin eventually na doon na kami magpapatayo pag umuwi na kami sa Pilipinas. God willing talaga. Maganda rin yung area kasi yung pumunta kami, yung nag-vacation kami ngayon lang sa Philippines. First time lang din namin pumunta sa New Valley. Ang ganda ng area sa New Valley. Parang ang presko lang niya.
Tapos, very calm lang. Hindi parang sa Manila na talagang traffic, di ba? Cheers! Cheers! So, tapos, hindi lang yun. Nung kailan, alam ko nasabi ko rin to sa vlog, pero hindi ko lang siya nakwento. Tumitingin ako ng mga lot, kasi parang gusto ko mag-build and sell sa Philippines. So, tumitingin ako ng lot nung, yung pagdating namin, galing Philippines. Tapos ngayon, so meron na naman kaming binibili na lot na naman. Sa Cavite, Tagaytay area naman siya. So, I'm very thankful lang kasi grabe yung blessings, di ba, ni Lord. Nakakatuwa lang mag-work si Lord, di ba? Kasi parang you plan ahead for yourself, pero meron rin siyang talagang mga plano sa inyo. Or meron, nag-iiba rin talaga yung plans eventually na hindi mo talaga hawak yung future. In short, kahit anong plano mo, parang yun lang din yun, di ba? Na kahit plinano mong ganito, pero ganito pala, ganyan. So, parang yun lang din yung nangyari. Pero turns out, God has something better for you. And alam niyo yung plinano namin dati for our family, ganun lang, simpleng bahay lang. Pero, yun akala namin dati for us, pero nakapag-invest pa kami and mas maganda yung area. So, nakakatuwa lang. Anyway, end ko na rin yung vlog. Thank you again for watching. And I'll see you on the next one.